Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat tungkol sa lagay ng panahon ngayong Monday, March 2, 2026. Sa update natin ngayon, may dalawang bagay tayong tututukan. Una, ang kasalukuyang kondisyon na pabago-bago dahil sa easterlies at pangalawa, ang pinakahuling galaw at posibilidad ng binabantayan nating posibleng sistema sa unang linggo ng March. Kung gusto mo namang lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Silipin muna natin ang kasalukuyang driver ng panahon. Sa ngayon, iisa ang dominant weather system na nakaaapekto sa buong bansa at ito ay ang easterlies. Kapag sinabi nating easterlies, ito yung hangin na galing sa silangang karagatan na may dalang moisture. Kapag maraming moisture sa hangin, mas madaling mabuo ang ulap at kapag uminit ang ibabaw ng lupa mula tanghali hanggang hapon, mas tumataas ang chance na maging thunderstorm ang ulap na yon. Kaya ang pattern, pabago-bago. May oras na maaraw, may oras na makulimlim, at may lugar na biglang uulan ng malakas kahit panandalian lang. Dito pumapasok yung paalala na kahit isolated ang forecast, pwedeng maging severe thunderstorm ang tama sa isang lugar at doon tumataas ang risk ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dyan, para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms at ang sanhi nito ay easterlies. Isolated ang ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang pag-ulan. Pwedeng wala sa inyo, pero meron sa katabing barangay. Pwedeng maaraw pa sa isang side ng city, pero sa kabilang side, may thunderstorm na. Kaya ang pinaka-practical na gawin, lalo na kung may lakad kayo bandang hapon hanggang gabi, magdala ng payong o raincoat at maghanda ng plan B kung sakaling maabutan ng buhos. Sa Metro Manila, isang malakas na buhos lang ay pwedeng magpaipon agad ng tubig sa ilang kalsada, lalo na sa mga lugar na barado ang drainage. Kaya maglaan ng extra time sa biyahe, iwasan ang flood-prone routes at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi mo alam ang lalim. Kung alam ninyo na yung dinadaanan ninyo ay mabilis bahain, mas maigi na agahan ang alis o pumili ng mas mataas na ruta. Sa mga probinsya, ang paalala naman ay mas nakatutok sa ilog at mga gilid ng bundok. Kapag biglang lumakas ang buhos, bantayan ang pagtaas ng tubig at maging alerto sa palatandaan ng landslide, lalo na kung tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa loob ng ilang oras. Ang punto rito, huwag hintayin na malala na bago kumilos dahil ang flash flood at landslide ay mabilis kung dumating. Ngayon, dumiretso tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan dahil ito ang madalas na naaapektuhan agad ang kabuhayan at biyahe. Para sa Northern Luzon, inaasahan ang moderate na hangin na mula northwest to southwest. Ibang direksyon ito kaya pwedeng mag-iba ang kondisyon sa ilang baybayin. Ang coastal water sa Northern Luzon ay moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Kung pakikinggan parang normal lang pero sa maliit na bangka, ramdam na ramdam iyan. Kaya kung kayo ay mangingisda o may biyahe sa dagat, i-check ang local advisories at iwasan ang paglayag kapag lumalakas ang hangin o kapag may thunderstorm sa paligid. Sa thunderstorm, pwedeng biglang may bugso ng hangin at biglang umalon ng mas mataas, kaya mas delikado kung nasa laot na. Para naman sa western sections ng Central at Southern Luzon, light to moderate ang hangin na mula northwest to northeast. Dahil pabago-bago ang direksyon, hindi steady ang bugso at pwedeng may mga oras na mas lumalakas lalo na sa exposed coastal areas. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ang range na ito ang dapat seryosohin dahil kapag umabot sa upper end at sinabayan pa ng thunderstorm, mas risky ito sa maliliit na sasakyang pandagat. Kung may planong sea travel, mas maigi na mag-check ng advisories at maging handa sa posibleng delay o pagbabago ng schedule. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Manageable sa maraming lugar pero ang thunderstorm ang wild card. Kaya kung nasa coastal community kayo, huwag lang tingnan ang alon sa umpisa ng araw. Bantayan din ang ulap dahil kung may makapal na thundercloud sa karagatan, pwedeng sumabay ang mas malalakas na bugso at mas magalaw na alon. Ngayon, dagdag context tayo sa init at moisture kasi malaking factor ito sa thunderstorm development. Meron tayong extremes of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday.
Ang minimum temperature ay 21.2 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM at ang maximum temperature ay 31.2 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock PM. Ibig sabihin, presko sa madaling araw pero umiinit pa rin sa tanghali at ang init na iyan ang tumutulong sa pag-angat ng hangin para makabuo ng thunderclouds kapag marami ring moisture. Sa humidity naman, ang minimum relative humidity ay 54% bandang 2 o'clock PM at ang maximum relative humidity ay 85% bandang 5 o'clock AM. Kaya mas mamasa-masa sa madaling araw, bumababa habang tirik ang araw, pero tataas ulit kapag dumating ang ulan at lalagkit ulit ang pakiramdam. Para naman sa tides at astronomical information over Metro Manila, ang sunrise today ay 6:13 AM at ang sunset ay 6:04 PM. Ang moonrise today ay 5:04 PM at ang moonset ay 5:11 AM. Ang illumination today ay 99%, kaya halos full moon ang liwanag ng buwan. Pero kahit maliwanag, kapag makapal ang ulap at umulan, bumababa pa rin ang visibility sa kalsada. Kaya kung may gabi kayong biyahe, siguraduhing maayos ang headlights at wipers at maghinay-hinay lalo na sa madulas na daan. Ngayon, balik tayo sa binabantayang posibleng sistema kasi ito ang tanong ng marami kung papalapit ba at magla-landfall. Sa Google DeepMind Ensemble, may mga member model na nagpapakita na ang sistema ay posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng March. Pero sa kasalukuyang senaryo, hindi ito nakikita na magla-landfall. Mas lumalabas, nakikilos ito pahilagang silangan pataas at magre-recurve palayo sa kalupaan habang nasa karagatan. Sa GFS model naman, mas malayo ang magiging presensya nito bago ito kumilos pahilagang silangan, kaya mas malayo rin ang track sa bansa sa senaryo na iyon. Parehong paalala ang dulo, long-range forecast pa ito, kaya pwedeng magbago ang direksyon, bilis at lakas. Kaya monitoring ang pinakamahalaga at ang mas malinaw na picture ay lalabas habang papalapit ang mga araw. Bago tayo magtapos, eto ang practical na paalala. Una, asahan ang isolated rain showers at thunderstorms dahil easterlies ang umiiral at huwag kampante dahil pwedeng malakas ang buhos sa isang lugar at magdulot ng flash floods at landslides. Pangalawa, sa mga coastal areas, mag-ingat lalo na kung maliit ang bangka dahil pwedeng umabot sa 2.5 meters ang alon sa ilang baybayin at pwedeng lumala kapag may thunderstorm. Pangatlo, tungkol sa posibleng sistema sa unang linggo ng March, huwag mag-panic. Long range pa ito at patuloy ang monitoring. Manatiling updated sa mga susunod na bulletin para mas malinaw kung tataas pa ang tsansa ng development at kung anong magiging direksyon. Ingat po tayo at manatiling nakatutok para sa next update.